Merong paniniwala na ang karaniwang inaaswang ay yung mga buntis. Pero alam niyo ba na ang paniniwalang ito ay maaaring magdulot sa iyo sa kapahamakan? Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimisyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalagan. I hope that you're all doing well. Okay, simulan na po natin kaagad ang ating mga stories para sa video na ito. Alam kong maraming skeptics pagdating sa mga aswang. Pero for those who have experienced an encounter with this creature, maniniwala ka na lang talaga whether you like the notion or not. Disclaimer, ito po ay base sa na-experience ko mismo habang ako'y nasa bakasyon. My experience may be different from others who have encountered aswangs face-to-face. No bashing na lamang po. Healthy interaction lang po sana dun sa comment section. Nangyari ito noong January 2017 when I decided to join a group of biyaheros o backpackers para pumunta ng Sorsogon. Mahilig kasi talaga ako sa mga ganitong klaseng trip at nag-enjoy ako magbiyahe kasama ng mga total strangers. Hindi mo po problemahin na may KG kang kasama na yayayain ka kagad ng umuwi o yung maraming hanas sa buhay. As in, wala ka nang need isipin o alalahanin pa. Sa biyahe pa lang, meron ng mga sinasabi sa amin tungkol sa mga do's and don'ts dun sa pupuntahan namin. Ako naman tamang pakinig lang kasi gabi na nung nakatungtong ng bus dun sa papunta sa Bicol region, kaya walang may enjoy na tanawin along the way. Maulan, hindi naman kalakasan, pero maulan talaga, tsaka foggy. For me, nakaka-relax naman at karamihan sa amin doon sa bus, nakatulog na lang dahil sa layo ng biyahe. Finally, nakarating na kami sa Bulan, Sorsogon. Umuulan pa rin. Mahina, pero tuloy-tuloy. Hinatid kami sa tutuluyan namin. Napaka-probinsya talaga ng lugar, as in, puro masusukal na damo, talahib, at mga punong makikita mo. Sobrang magkakalayo ang mga bahay. Napakadilim din. Along the way, may mga nadaanan kaming panday. Ito yung gumagawa ng mga itak, gulok, gapas, at kung ano pa. Nagsishot sila ng tanduay habang gumagawa at nakikinig sa isang maliit na lumang radyo. Binati sila ng guide namin. Bicol lang kanilang salita, so hindi ko maintindihan kung anong sinasabi nila. Basta nagbigay galang na lang kami habang nakikidaan sa makitid na pathwalk papunta sa bahay na aming tutuluyan. Yung bahay na tinuluyan namin, isang malaking bahay yun na bato ang pundasyon, pero may mga kahoy na part pa din na gawa sa kawayan. Meron 5 kwarto at ang banyo ay nasa likuran ng kusina na parang kubo ang style. So kapag magbabanyo ka, kailangan mo pang lumabas doon sa likuran. Pagdating namin doon, kanya-kanya na kami ng lapagan ng mga gamit at nagagawa na rin kami ng pwesto. In total, mga nasa 15 kami at ako lang yung walang kasama na kakilala. Dahil mag-isa ako, hinayaan nila ako na mag-solo. So ako naman, feeling privileged. Kainan muna ang lahat bago magkanya-kanya ng trip. Maulan pa rin. Pagkatapos kumain, nagsipagtambay na yung karamihan sa sala. Nagkukulitan, tapos yung iba naman ay nagyoyosi, habang nagkakape naman yung iba at yung iba naman ay nagbabaraha. Masaya kasi hindi kami magkakakilala pero maayos yung pakikisalamuhan namin sa isa't isa. Nagkakwentuhan kung mga taga-saan kami, mga tanungan ng pangalan, pang ilang join mo na, mga ganong klaseng getting to know each other. Tapos napunta sa kwentuhang medyo nakakatakot base sa mga na-experience na nila. Tapos napunta yung kwentuhan sa medyo nakakatakot na base sa mga na-experience na nila. Napag-usapan namin yung lugar na to
Kasi nakakatakot talaga na parang at any moment may mga NPA na pwedeng pumasok o kaya manggulo sa amin. Sinabi kasi yan sa amin nung nasa bus pa lang kami na meron talaga mangilang-ngilan na NPA daw na nagkukuta sa lugar, kaya palaging maging magalang at wag maangas o kaya maging mayabang. Mag-iingat din daw kami sa mga babati at mag-aalok sa amin ng tagay dahil uso daw doon yung maglalason. Kung saan yung basong iinuman mo, pipitikan nila ng kung ano na nakatago sa ilalim ng kuko nila. Ang epekto daw nun ay para kang kinukulam at wala daw talagang gamot doon, kundi yung taong naglason mismo sa'yo. Ayun ay kung malalaman mo kung sino. Diyan pa lang, medyo nakakakaba na. After ng kwentuhan, nagsipagtulugan na din sa mga kwarto. May mga natulog din sa salas. Kinabukasan, wala sa amin yung makalabas gawa ng napakalakas ng ulan. Mukhang walang balak huminto. Ang may-ari na tinutuluyan namin, nagprepare na ng kakainin namin. Ilang days na yung lumilipas pero ganun pa rin, kaya bad trip na kaming lahat. Walang makakaksiyan sa amin ng snorkeling. Encounters with the putanting kasi nakakainis talaga kasi yun naman talaga yung pinutan namin dun sa lugar na iyon. Another day na naman na maulan pero hindi na grabe. Medyo umaaraw na kaya nag-decide na kami magpunta ng dagat. Pagdating namin dun, kulay putik yung dagat gawa ng walang hintong pag-uulan ng mga nakaraang araw. Another kabad trip up na naman sa amin yun. Kaya nag-decide na lang kami magpunta sa palengke para may maipaluto pag-uwi. Nagbili na din kami ng mga yosi, alak, at kung ano pa para mag-inuman kami pagbalik namin doon sa aming tinutuluyan. Pag-inuman kami pa uwi kasi kinabukasan na naman baka ganun na naman at wala naman kaming mapapala. Pagdating pa lang namin sa bahay, nag-start na kaagad yung inuman at magkasayahan. Mga past 3 PM na din ng mga panahong iyon. Mga alas 5, medyo nakakatakot na magbanyo kasi napakadilim na sa labas at sa likod pa ng bahay yung banyo. Kaya ang ginagawa namin mga babae, sabay-sabay kami kapag nag-CR. Umulan ulit noong mga bandang 6 PM pero mahina na lang. Kami naman tumigil na sa pag-iinom at ilan na lang yung mga sumasyat pa. Mga around 8 PM, tapos na ang halos lahat magkainan ng dinner. Kaya nasa loob na ng mga kwarto at tamang relax na lang. Last night na namin yun at maaga kami nga alis kinabukasan. Habang nagpapaantok ako, bigla na lang may lumagabag ng sobrang lakas dun sa bubong. Napatulala ako at nakiramdam ako sa aking paligid. Narinig ko at nararamdaman na parang may pako na kinakaskas dun sa yero. Mahina pero napakasakit sa tenga. Pinipilit kong sundan kung saan ito nanggagaling. Then another na malakas na lagabag doon sa bubong. Nagtatakbo na ako palabas dahil sa panik. Ganon din yung ibang mga nasa loob ng mga kwarto, nagsipagtakbuhan papuntang sala. Sobrang takot na kami lahat at hindi namin alam kung anong nangyayari. Para kasing iniikutan kami dun sa kisame. Nag-iiyakan na din yung ibang mga babae, tapos sabi ng isang lalaki na kasama namin, inaaswang daw yata kami at kung may buntis daw ba sa amin. Sagot naman namin, wala namang buntis. Lalo kaming nagpanik at nagsiksikan nung narealize namin na oo nga, baka aswang. Napakatagal na kasi at talagang pinaliligiran kami. Nagdadasal na kami habang umiiyak at napundi pa yung ilaw sa sala, kaya sobrang dumilim. Nagsipagsigawan na kami, pati na yung mga lalaki, kasama na namin na sumisigaw at umiiyak. Biglang dumating yung may-ari ng bahay na lalaki, kasama yung isa pang lalaking nagpapanday na may mga dalang gulok. Lalo kaming natakot. Akala namin, imamassacre na kami. Pero sabi ng may-ari, may aswang nga daw at wag daw kaming masindak. May dala silang mga coalman, yung ilaw, at iniwan sa amin yung isa, tapos lumabasan sila at niligid yung buong bahay kahit na umuulan.
Dalawa sa mga kasama naming lalaki ang naglakas loob na sumama sa kanila at gamit nila yung flashlight ng kanilang mga cellphone at mahabang kahoy lang ang kanilang dala. Yung bubong ng bahay parang may naghahabulan at parang bibigay na sa sobrang lakas ng mga lagabag. Dumating yung asawang babae nung may-ari. Tahan daw kami o tumigil kami sa pag-iyak. Lumapit kami sa kanya. Kung saan siya pupunta, nakasunod lang kami lahat sa kanya. Hindi mapaalis nila, Manong, yung aswang sa bubungan, kaya pinagbumura niya. Inakyat na sa bubungan kahit sobrang lakas ng ulan. Pag-akyat niya, sumigaw siya ng dalawa, in Bicolano. Kaya umakyat din yung mamang panday at pag-akyat nila sa bubong, bigla daw naging napakalaking manok as in kasing laki ng tao. Hinabol nila ng gulok hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng parang malakas na paypay ng pakpak. Kaming mga nasa baba nagulangtang sa dahil biglang may dumaan na sobrang lakas na hangin at napakabilis lang nito. As in para kami dinaan ng The Flash sa sobrang bilis at lakas ng hangin. Nakita lang namin na sobrang laking ibon ang lumipad papunta dun sa likod. Bakawan na doon. Dinig na dinig din namin yung pagkakaputol ng mga sanga ng puno na kanyang dinaanan. Napaka-intense talaga yung mga naganap na noon. Lahat kami halos hindi makapaniwala kasi karamihan sa amin, pinagtatawanan lang yung mga kwentong aswang kasi napaka-modern na nga ng ating panahon. Pagpasok ng lalaking may-ari ng bahay, nakapagkwentuhan ito sa amin. Hindi na daw muna kami iwanan buong gabi. Naikwento nila yung tungkol sa mga aswang dun sa kanilang lugar. Noon daw, wala naman daw talagang mga aswang sa lugar nila. NPA lang yung marami, pero nung nagkaaswang daw, nagsipag-alisa na yung mga NPA sa kanilang lugar kasi may nabiktima daw na isa sa mga members at nasaksihan daw mismo ng mga rebelde ito. Dayo lang daw sa lugar nila yung aswang kaya hindi nila malaman kung sino talaga to. Malimit na din daw yung mga sundalo sa lugar nila dahil din sa mga nakakatakot na makainkwentro ng aswang. Hindi totoong puro buntis lang ang inaaswang. Hindi rin namimili ang aswang kung lalaki o babae ang kanyang bibiktimahin. Hindi rin daw umaatake mag-isa ang aswang at palagi itong may kasama. Sa na-experience ko, nawala yung ugali ko sa pag-usapang aswang, natatawanan ko na lang. Ngayon, kahit saan lugar ako dumayo, lalo na't probinsya, palagi kong iniisip na yes, they exist. Hindi mo nga lang alam kung ang nakakasalumuha mo o nakakasalubong mo ay aswang na. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala, pero sana kung kasali man po dito, yung sa iba sa mga nakasama ko dun sa Bulan, Sorsogon, sana sabihin ninyo at patotohanan yung aking kwento. Hindi man namin naka face to face mismo yung aswang, nun sa mga nasaksihan namin nung gabing yun, sapat na ito upang maniwala ako. Basahin na natin yung susunod na kwento. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapakali kasi hindi ko alam kung paano ko ikukwento o kung kanino ko ba dapat sabihin ng mga ito. Sa pulis ba? Sa mga magulang ko? Baka sabihin nilang nababaliw na ako at kailangan kong dalhin sa doktor. Hindi pwede. Kanino? Hindi pwede sa otoridad at hindi rin pwede sa sensya. Sa mga pari kaya? Basta alam ko, kailangan ko ng tulong. Kahit kanino. Ikaw? Kaya mo ba akong tulungan? Para mas lalong maintindihan mo, pakinggan mo mabuti ang aking kwento. Kapapasok pa lang ng taong 2025 at sakto naman pumunta kami sa Juban. Naisipan kong maglakad-lakad muna papunta sa malapit na munisipyo nitong lugar na ito para sana maghanap ng fast food o kahit 7-Eleven man lang, pero yung pinakamalapit daw na 7-Eleven ay nasa kabilang bayan pa. So di bali na lang, uuwi na lang ako at malayo-layo na rin ang aking nalalakad. Pagbalik ko, tumunog yung aking cellphone.
Himala kasi akala ko hindi naaabot ng network yung area na yon para sa signal. Pero biglang may nag-pop up na notification dun sa cellphone ko. Humanap muna ako ng tindahan para maupuan at bumili na lang ako ng soft drinks bago ko basahin yung nag-notify sa aking phone. Hindi pala ito sa internet, kundi isang simpleng text message lang. 1304 ang nakaregister na sender. Kahit bismayado, binasa ko na lang din yung nakalagay doon kasi 4 na araw na rin naman yung huling tumunog yung aking cellphone. Ang unang parte ng mensahe ay hindi mo maiintindihan. Ilalagay ko na lang doon sa screen, okay, ayokong basahin ito. Sa baba, may mga nakalagay na pulang karne, itlog, similya, dugo, at kahon. Naloko na, mukhang pinabibili pa ako ng mga ingredients. Nasabi ko na lang sa aking sarili. Ibang klase yung munisipyo nila dito. May pa-text blast pa para sa recipe na kung ano. Pinabibili pa ata ako. Pagkatapos ko maubos yung soft drinks na iniinom ko, naglakad na lang ulit ako pabalik sa bahay na tinutuluyan namin. Iniisip ko pa kung baka scam yung nag-text, pero wala namang link para ibigay yung OTP ko. Hanggang makauwi ako, inaalam ko pa rin kung saan makakabili ng similya. Nung kinabukasan na nun, bandang hapon, hindi pa rin ako mapakali sa mensaheng nabasa ko. Hindi ko magamit yung Google Translate para sana malaman kung anong ibig sabihin ng unang mensahe dahil sa mabagal na internet connection. Namimiss ko na mag-browse ng mga sumasayaw sa TikTok. Tinanong ko sa lola ko kung ano ba yung similya at nung sabihin niya, muntik na akong masapok ng sandok. Bandang 5:00 ng hapon, nakita ko nagluluto sila tita ng pagkain para sa hapunan. Kaldereta daw ang aming ulam. Karne? Kumurit ako ng kapirasong karne ng baka at saka umalis na dun sa kusina. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko at parang gusto kong kompletuhin yung mga nakalagay dun sa mensahe. Buo na ang isip ko, 4 na lang na sangkap at kukumpletuhin ko ito dahil sa similya. Sa likod bahay, nakumpleto ko ang ilan sa mga sangkap na mga bandang 8:00 na ng gabi. Pinag-isipan ko kung anong gagawin sa mga ito. Para mas intense, nagtirik pa ako ng kandila dahil nga probinsya. Bala kong takutin ang aking sarili sa mga urban legends. Una, dahan-dahan kong binuksan yung itlog sa ibabaw. Tinanggal ko yung kalahating laman nito bago ko nilagay yung karne at similya. Ilalagay ko na sana sa kahon, kaso naalala ko na kulang pa ng isang sangkap. Dugo. Wala akong makitang dugo. Dugo ba ng ano? Manok? Baboy? Kumuha na lang ako ng karayom at tinusok ko yung aking palasingsingan, saka ko pinatak sa loob ng itlog. 1, 2, 5, hanggang sa umabot sa 10 patak. Hindi ko na mabilang. Parang naadik ako sa pagtingin sa patak ng sarili kong dugo na hindi naman normal para sa akin. Pagkatapos, nilagyan ko ng tape para hindi langgamin bago ko nilagay sa kahon ang lahat ng mga ito. Tinawag na ako ng tita ko kaya agad kong pinatay yung kandila at itinabi ko yung kahon bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, nawala sa isip ko yung ginawa kong yun dahil sa mga inutos nila sa akin. Gabi ko na ulit naalala kaya binalikan ko yung kahon, kaso wala na doon. Tinanong ko pa sila tita at lola kung may nakita ba silang kahon dun sa likuran, pero isa lang yung sagot nila. Wala daw. Nagtataka ako kung nasaan na, kaya natulog na lang ako. Lumipas pang ilang mga araw. Gabi na noon at nakita ko ulit yung kahon sa dato nitong pwesto. Kinakabahan ako. Walang kahit sino sa bahay ang sinabing ginilaw nila yung kahon at sigurado namang walang mangingialam noon at ibabalik ulit kung saan ko huling nakita. Nilapitan ko ito. Umupo ako at nung nagtangka ako sanang buksan yung kahon, gumalaw ito ng kaunti. Gumalaw na parang meron laman sa loob.
Hindi kaya daga? Agad akong kumuha ng stick para ipanggalaw dito, subalit hindi na ito muling gumalaw. Noakmang bubuksan ko na sana ito, biglang nag-ring yung cellphone ko. Ang number na tumatawag ay 1304. Sa putong to, kinakabahan na talaga ako. Nung sasagutin ko na sana, biglang nawala yung tawag. Binaba ko na lang ang aking kamay habang hawak yung cellphone ko. Tumingala ako ng langit at huminga ng malalim. Ano ba tong pinaggagawa ko? Sabi ko sa aking isipan. Gusto ko lang naman magsamo ng palaka tulad nun sa anime, kaya ako ginawa yun. May nagawa ba akong mali? Maya-maya, nag-ring ulit yung cellphone ko at laking gulat ko na ang tawag ay hindi na sa network o ang 1304. Messenger video call na ito. Walang signal sa lugar na yun. Pero video call? Paano? Agad ko namang sinagot ito at nakita ko ang kabilang kausap ko na parang may sinasabi na kung ano. Parang ibang lahi. Hindi ko maintindihan. Hello lang ako ng hello, tapos gumalaw na naman yung kahon. Agad ko tinapaktapakan yung kahon upang patayin yung kung ano mang nakalagay doon. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ng bahay na sobrang kinakabahan at naguguluhan sa mga nangyayari. Pagpasok ko ng bahay, may tumatawag ulit. Sinagot ko ito at hello ako ng hello. Babae naman yung nasa video call. Help! Yun lang yung narinig ko sa mga sinasabi niya. Binaba ko ito ulit. Parang ahawa nyo na. Ano ba talaga yung nagawa ko? Ilang minuto pa, may tumatawag na naman at tulad ng mga nauna, sinasagot ko ito pero galit na ako. Sinabi kong kung prank lang ito, hindi nakakatuwa. Ibang lahi ulit siya at malamang hindi rin naman niya ako naiintindihan. Naputol yung tawag. Kinakabahan na talaga ako. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. Ano ba yung nasa kahon at bakit ring nang ring yung cellphone ko? Bala ko sanang patayin ang phone ko nang may tumawag ulit. Sinagot ko ito at sinagawa na wag nang tatawag ulit sa akin kaso narinig ko na kahit putol-putol yung signal. Tagalog na ito. Hindi ko makita yung nasa video pero alam ko yung narinig kong salita ng wag at tulong. Hindi ko muna binaba yung phone ko sa pagbabasakali na malamang ko sa kanya kung ano bang mga nangyayari. Pero mas nagulat ako nung mabas na yung itsura ng nasa video call. Yung nasa kabilang linya at ako ay isa. Nalaglag ko tuloy yung phone ko at hanggang ngayon may tumatawag pa rin sa akin pagsapit ng 8:00. May mga araw na nanghihingi na ako ng tulong sa kabilang kausap ko pero mas nagtaka ako na yung ilan sa mga nakakausap ko ay yung mga nakaraang ako. Guys, so discuss lang natin ng very quick yung mga kwentong ating binasa. Dun sa first story, medyo na-excite ako kasi kung hindi nyo nalalaman, taga Bicol si Mami pero hindi siya taga Sorsogon. Okay, taga Albay si Mami, ganyan. So yung probinsya talaga na tinuturing ko ay yung Bicol. So sabi ni Mami, meron daw pero parang wala naman daw sa mismong lugar daw nila na aswang, ganyan. Pero ayun nga, so ano bang opinion nyo regarding dito? Pero naniniwala talaga ako na parang misconception yung paniniwala na buntis lang yung mga inaaswang. Guys, kung gutom ka, walang ibang mga pwedeng mabiktima dyan na buntis or what, mamimili ka pa ba? Alam mo na hindi ka kumain. So, wag natin i-assume na puro bata lang yung gustong kainin ng aswang, yung mga babies, mga fetus, ganyan. So, kakainin nila kung ano yung available, okay? So, yun, para sa akin, mag-ingat-ingat na lang talaga, lalo sa pagpunta sa mga lugar na hindi naman kanyang kabisado, yung mga liblib na lugar, ganyan. Kasi kung hindi man aswang yan, yun nga, NPA. So, nakakatakot din. Alam naman natin, may mga nakidnap na, may mga nadukot, may mga pinatay, mga hinalay, mga... Bisko, ang dami-dami ng kahit nga sa, hindi ka na kailangan lumayo, kahit nga sa, dito sa Maynila, ganyan, may mga nangyayaring ganyan. Mabuti nang nag-iingat ka kahit saan ka man pumunta. So, wag yung syusyunga-syunga, na palakad-lakad ka sa mga madidilim na lugar, mag-isa, ganyan, na hindi mo naman kailangan pumunta doon. Pero dahil lagalag ka o ewan ko anong gusto mong patunayan sa sarili mo na pupunta ka kung saan-saan. So, bawas-bawasan natin yan unless gusto mong ma-headline ka sa susunod na
araw pa na pinatay na tagpo ang patay na ganyan walang ulo o hinalay o kung ano pa man. Okay, so be careful always, guys. And then dun naman sa second story, okay, so very weird. Kung ako naman, makakatanggap ako ng ganitong text, okay, so i-delete ko na lang siguro. Or hindi, gagawa ko muna ng content pero hindi ko gagawin yung mga pinagagagawa niya. Kasi guys, malay ko naman kung nagkasama na pala ako ng kung anong masamang nilalang, diba? Tapos na pag lumabas, ipapatayin ako or mamaya isinala ko na yung sarili ko sa impyerno, ganyan. So, hindi ko gagawin yun, okay? So, wag nyo rin gagawin, guys, if ever may mangyari sa inyong ganyan kasi baka magkaroon lang kayo ng problema. Kaya nga, hindi ko nga po binasa. Ngayon po, binasa ninyo, okay lang naman, basta wag nyo nang sasambitin ng malakas, okay? Yung pong na yun, yung inkantasyon na yun o kung anumang orasyon na yun or what. Kasi nga, remember, may marami na rin tayong nabasa at saka na pakinggan na kwento na mag-ingat-ingat tayo sa mga ating ginagawa, nakikita natin online. Kasi marami dyan, balak talaga nila na daling ka sa kadiliman, ganyan. And then yun nga, kapag binasa mo or ginawa mo yung mga spells na gusto nilang ipagawa sa'yo, lalo na kung hindi mo naman naiintindihan kung ano yung spell na yun, okay? So baka nga napapasama ka pa, baka malasin ka, mamatay ka, magkasakit ka, or kung ano man mangyaring masama sa'yo. Okay, mabuti nang nag-iingat. Anyway, yun lang guys. Pasensya na kayo at hindi po ako nakapost ng 3 videos this week. Bawi na lang tayo next week. Medyo hectic kasi yung nangyari ngayong linggong to. Medyo pagod na pagod ako sa trabaho. Pero I'll do my best na makapag-upload po ng 3 this following week. Okay guys, yun lamang po. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. God bless. Bye-bye.